Si Dalton Knecht naman nawala na sa mga trade rumors ngayon sa Lakers after ng statement ni Rob Pelinka. Nawala rin naman sa Lakers si Dorian Finney-Smith at napunta dito sa Rockets, pero naging kapalit naman si Marcus Smart at si Jake LaRavia. Wala ring nai-report na injury si Vincent at si Bando na diretso sila pagdating ng training camp hanggang regular season. Nung nakaraang taon naman nag-average si Dalton ng 9 points, 2 rebounds, 46 and 37%. Consistent numbers ang percentage pa niya. Sa 21 games na naglaro si Dalton na meron 25 minutes pataas, may average siyang 17 points, 4 rebounds, 2 assists, 49% sa field at 42% sa 3-point area. Consistent numbers pa rin naman yun. Kaso hindi consistent yung minutong nilalaro niya. Base pa sa basketballreference.com, ang projected stats ni Dalton next year base sa per 36 minutes, magkakaroon siya ng 17 points, 5 rebounds, 2 assists, 47 and 38. Malapit naman sa nilalaro niya last season kung consistent numbers. Pero dahil sa gumagamit ng 9-man rotation sa Redick kahit regular season, na yung iba mga teams nga ng playoffs hindi gumagawa nun, puwera lang siguro sa Knicks, may potential 11 players na magagamit sa rotation itong Lakers. Andun si Austin Reeves, si LeBron, nakaposition din naman ni Dalton, meron pang Marcus Smart at Jake LaRavia, na sa Memphis last season si Jake merong nasa 7 points, 4 rebounds, 2 assists, 47 and 42%. Mas better scorer si Dalton kumpara kay Jake kung titingnan by stats dahil sa percentage at high scoring number. Pero mas nilalagay sa rotation itong si LaRavia kumpara kay Dalton mula Memphis kahit pa sa Sacramento. Ang isa sa mga problema kay Dalton yung edad niya. 24 years old si Jake, nasa 23 pa lang, pang-apat ng season. Base naman kay Jovan Buha, papatak si Dalton sa pang-8 or pang-9 na player sa rotation ng Lakers next year. Kung sa edad, hindi naman sila nagkakalayo ni Austin Reeves. Nag-debut si Reeves sa Lakers 23 years old. Halos katulad lang din ni Dalton. Parang hindi na maulit ng Lakers na ma-develop yung player na katulad niya na nakikita pa doon nasa win-now situation kasi yung LA. May specific timing kasi nang dumating si Reeves sa Lakers. Ito yung time na nandun si Melo, Trevor Ariza, Dwight Howard, Darren Collison at yung mga player na halos katulad ng sa Clippers ngayon. Kaya madali siyang naipasok sa rotation dahil mga past prime na yung mga kasama niyang player dun. Nung dumating naman si Dalton dito sa Lakers, naghahanap na ng mga player na pwedeng missing piece nila. Dumating pa si Luka. Si Austin Reeves, ina-assess kung magagawa bang maging isang 3-and-D player or 2-way player. Kasi ang weakness niya last playoffs, kapag malalaki at athletic na player ang katapat niya, mahihirapan siya. Mediocre defender din tinawag si Reeves. Kasama siya sa starting unit last season na meron 20 points, 4 rebounds, 5 assists, 46 and 37% sa loob ng 73 games. Kahit sinong isama mo kay Reeves, makakascore pa rin siya na mataas. Pero kapag nilagay si Reeves sa starting unit ngayon ng Lakers, 3 players agad doon ang defensive liability, kasama si Luka at si LeBron. Pero sa ngayon, mas better pa rin defender itong si Reeves kumpara kay Luka at kay LeBron. Meron pang DeAndre Ayton bilang sentro nila na questionable din ang defense. Hindi naman sa hindi dumidepensa si LeBron at si Luka nagiging selective na dahil nga sa injury history at yung edad na rin ni LeBron kasama na rin dun. Dito papapasok yung isang problema pa ni Dalton na kaya siya hindi mailagay ni JJ Redick. Kailangan na maging 2-way or 3-and-D player ni Dalton dahil siya ang worst defender ng Lakers sa per 100 possession. Kaya tama rin yung sinabi ni Willie Miller dati sa interview kay na RDO Mas okay pang trash talking ka ng coach mo kaysa i-sugarcoat ka lagi. Ang sinabi kasi ni Redick dati kay Dalton, sana makapagdala siya ng panalo kapag playoffs. Ito yung after mapornada yung trade. Sa buong playoffs sa Minnesota series, nakapaglaro lang si Dalton ng 3 minutes and 40 seconds sa loob ng 2 games yun. Meron pa kasing isang statement si JJ Redick bago yung trade na yun. China-challenge kasi ni JJ Redick itong si Dalton na maging good defender kasi nga ando na yung size, toughness at competitiveness. Kapag kasi si Dalton ang bantay ng kalaban, nakakascore kasi ng 46% yung kabilang team. Hindi siya makahabol sa switches kumpara kay LaRavia na isang potential 3-and-D player. Iba na kasi ang defense ng NBA ngayon kaysa defense dati. Yung mga binabanggit ng mga fans na nung 90s or 2000 hindi tatagal ang mga player ngayon,
Pero sa era ngayon, mas skilled yung mga player. Kahit isang 6'10 center na merong handles or skills ng isang guard. Rare yun nung 90s or 2000 era. Hindi naman pwedeng sapukin na lang ng player kapag hindi niya mabantayan. Kailangan kasi ma-improve talaga ni Dalton yung kanyang defense. Kasi kung nasa rotation siya, sa 25 minutes patas na lalaroin niya, makakascore siya ng 17 points per game. Pero yung kabilang team, posibleng mas mataas pa ang i-score kumpara sa kanya. Doon naman papasok si Marcus Smart at Bando na matatabla yung defensive liability ni Dalton na meron silang shooter at may dalawang defender na babakod dito kay Dalton katulad ng ginawa dati ng Dallas kay Luka. Sa lineup ng Lakers, merong shooter at defender na nasa isang player lang, si Jake LaRavia. Kaya siya nasasama sa rotation dahil sa defense niya. At mas matatag siyang better defender kumpara kay Dalton. Kahit pa gaano kagaling ang isang player pagpunta ng Lakers, hindi nga lang alam kung paano siya gagamitin. Dahil sabi nga ni Redick, 9-player rotation, hindi alam kung pang ilan sa rotation si LaRavia.